sa ating pong pag-aaral. At habang hinihintay po natin ang ating pong mga kapatid, inaanyahan ko pong lahat na umawit po. Dito po sa page 110, Ako Ngayon Kay Jesus. Salamat po sa ating pong ginamit. Sige po, minsan pa po tayong umawit dito po sa page 46 po, doon sa krus. Bago po tayo manalangin. Tunay dugo ng haring nagtihis, buhay niya'y sadyang inalis ng taong buwisit. Dun sa krus, liwanag ay namasdan, at ang tigip kong puso'y naibsan. Doon ko natanggap aking katubusan, masaya ako kailanman. Dahil ba sa aking sala,
Diyos, liwanag ay namasdan, at ang tigip kong puso'y naibsan. Doon ko natanggap aking katusan, masaya ako kailanman. Rin po ang Diyos sa ating pong mga inawit at nawa naging paalala din po ito sa atin sa kanyang pong pag-ibig, sa kanyang pong kabanalan at kadakilaan sa buhay po natin. Sige po, sa ating pong pagpapatuloy, marami tayo po ay mag-pray. Hingin po natin po kay Brother Abel po ang ating opening prayer. Po sa lahat. Muli po kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa mabiyayang gabi. Muli ay ibinigay po sa bawat isa po sa amin. Ang panalangin po namin nawa ang banal na Spirit of siyang manguna po sa amin, lalo tigit sa amin pong online Bible study. Patuloy nawa ay pagpapala po ang aming pong tamo sa pamamagitan ng pagbubulay ng iyong pong mga salita. Dalangin po namin patuloy, gabayan po ninyo kami sa aming mga puso't isipan, sa pakikinig ng mga salita, lalo tigit ang anak na yung gagamitin na maghahayag ng iyong mga salita, nawa puspusin po ng iyong banal na Espiritu, nang sa gayon ay malaya po niya na mahihag ang inyong mga salita. Nawa ang mga salita mo na mahihag, tunay na maging pagpapala po ito, lalo tigit maging hamon po sa amin pong mga buhay ng mga anak mo. Patuloy ay humihiling din po kami ng kagalingan sa mga kapatid namin na may karamdaman, lalo tigit kay Brother Wilson sa karamdaman na meron po siya. Alam po namin na ang iyong pong kamay ang siyang papagaling sa mga karamdaman pong ito. Patuloy sa inyo rin po namin maging ang kanyang buong pamilya. At tuloy, ganun din po sa mga kapatid namin na mayroong karamdaman, kayo rin po siyang magpapagaling. At patuloy, maraming salamat po sa pangunguna sa aming pong pagbubulay sa iyong mga salita sa gabi po nito. Binabalik po namin ang mataas na pupuri pasasalamat sa dahil ng pangalan lang po ng pong Panginoon Diyos. Maraming salamat po, Brother Abel, sa panalangin. At tulad po ng naging panalangin po ng ating kapatid, marahil po ay pansamantala po muna tayong magpapaliban sa series po natin na pinag-aaralan po. Pero magpapatuloy po tayo sa ating po pagbubulay ng mga salita ng Diyos. Ngayon po ay ibibigay ko na po sa ating po kapatid kay Brother John Gutierrez po para po sa isang short devotion. Thank you, Brother Anthony. Good evening po mga kapatid. Para po sa ating pong short devotion, sa ating pong pagbubulay-bulay ngayong gabi, makipagbukas kayo po sa akin dito po sa Ikalawang Korinto, 2 Corinthians, chapter 8. Babasahin ko po yung verse 1 hanggang sa mga sumusunod po. Although ang aking pong hawak na Biblia ay mababaw po na salin, kung nakita na po natin mga kapatid ay babasahin ko po. Verse 1, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Verse 2, dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. Verse 5,
At higit pa sa inaasahan namin, ibinigay nila ang kanilang sarili una sa Panginoon at pagkatapos ay sa amin, ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Salamat po sa pagkabasa. Ito pong mga salita po ng Diyos na ating pong nakita. Una, nais ko pong tingnan po natin yung pong alam po natin na si Apostol Pablo ang sumulat po nito sa iglesia sa Corinto. At gusto ko pong pansinin po natin yung pong mga iglesia rin po na ibinigay po niyang halimbawa sa pagkakaloob dito po sa iglesia sa Corinto. At nag-umpisa po yan dito po sa verse 1. Ito po ang una po natin na gusto ko pong pansinin po natin. Nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos. Gusto ko pong pansinin po natin at makita po natin, although yung context po nitong binasa po natin ay about po sa pagkakaloob. Nakita po natin ang halimbawa ng mga iglesia sa Macedonia, sa Pilipos, Thessalonica, ang Berean Church. Alam po natin nung sila Pablo ay nag-mission po doon sa lugar po ng Macedonia. Pero nais ko pong pansinin po natin, una po dito yung pong kagandahang loob ng Diyos. O dito po sa matanda pong salin, sinabi po dito, bukod dito mga kapatid, ay pinapatalastas namin sa inyo ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia. Gusto ko pong pansinin po natin na tayo po na mga believer na bilang sa isa pong iglesia o sa katawan ng ating Panginoong Hesus. Una pong maganda po na makita po natin na tayo po yung recipient. Tayo yung pinagkalooban ng biyaya at kagandahang loob ng Diyos. Kaya nga dun sa alam natin dun sa John 3:16, God so loved the world, He gave. Tayo po yung recipient ng kagandahang loob ng Diyos. At kung titingnan po natin, kahit po sa creation, ang Diyos ang una pong nagkaloob. Pangangailangan po ng tao, ang Diyos ang nagkakaloob. Siya po ang nagbigay. Nung nagkasala po ang tao, ibinigay po agad ng Diyos ang mabuting balita na merong binhi na ipanganganak. Walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesus. Kasi kung walang ganun ay maaaring si Adan, ang unang tao, ay napahamak na. Pero immediate nagkaloob po ang Diyos ng kaligtasan sa tao bagamat siya yung nagkasala. At sabi rin po dun sa Roma, verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ito po yung ibinigay ng Diyos. Ito po yung kagandahang loob ng Diyos. Kaya po dun sa binasa po natin, dito po sa Corinto, verse 1, sabi po dito, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob. Una po, gusto ko pong makita po natin na ito po yung kaligtasan po natin na pinakamagandang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. At sabi po dito, ito po yung mga nag-response na mga sa biyaya ng Diyos, kagandahang loob ng Diyos, ang iglesia sa Macedonia. Verse 2, dumating
Ito naman po yung na-experience po nila. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Tingnan po natin parang kontra. Verse 1, sa verse 1, sabi po doon, yung pong kagandahang loob ng Diyos na experience ng Macedonian churches. Pero sa verse 2, nakita po natin yung pong hirap. Kasi alam din po natin yan, kung babasahin po natin yung sa Acts, di po ba? Yung pong believer po, after silang convert, ay maraming persecution na dinanas po ang mga churches sa Macedonian. Pero sabi po dito, kung tutuloy din po natin, ngunit sa kabila, verse 2, ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Tanong, bakit po kaya? Sa kabila ng bagay po, sabihin na po natin dun po sa life po nila, yung pong sinabi po dito ni Pablo, dinanas po nila na kahirapan. Take note po natin yung mga word po, no? Kahirapan, mahigpit na pagsubok. Dito po sa matandang salin, kung paanong sa maraming pagsubok, sa kapighatian, ano daw po, meron po silang kasaganaan ng kanilang katuwaan. Bakit po kaya? Dahil nalaman po nila na sila po'y recipient. Balik po tayo doon sa una po. Sila po ay recipient ng biyaya ng Panginoon. Kaya sabi din po dito siguro tingnan din po natin, alam po natin yung sabi sa unang Korinto chapter 6. Dito rin po sinabi ni Pablo sa unang Korinto chapter 6 verse 19. Hanggang 20, sabi po, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? Ito yung tinatanong po niya, no? Hindi nyo ba alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? Sabi niya po sa mga Kristiyano sa Korinto, na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo, hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan, sapagkat binili na kayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Balikan po natin yung sa verse chapter 8. Dito, question po ni Pablo ang mga hindi nyo ba alam? Kabaliktaran naman dito po sa mga Kristiyano o churches, sa Macedonian Church. Alam nila na sila'y binili, na sila po ay ang kanilang sarili ay nasa Panginoon na. Kaya nga doon din po sa chapter 8 verse 5, sinabi po dito na at higit pa sa inaasahan namin, ibinigay nila ang kanilang sarili. Di po ba? Why? Kasi alam po nila na sila'y recipient ng biyaya ng Diyos, na sila'y binili. Actually, ito po yung word, ang sekreto po, yung naging surrendered life po nila. At kung titingnan po natin, dito po ay sa Acts chapter 12, yun din po yung sinasabi po ni Pablo. Verse 1. Sabi po dito, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa kagandahang
habag ng Diyos. Tingnan na po natin ulit yung reason. Diba? Ang biyaya pa rin ng Diyos. Sabi po dito, sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Ating pong sarili. At ano po yung reason ulit? Yung kagandahang loob ng Diyos. At yun po ay nakita po ng Macedonian Church. Na kung paano ang pag-ibig ng Diyos. Na kung paano ang Diyos, bagamat makasalanan ang isang tao, nakita po nila ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay ang kanyang bugtong na. At yun yung gumawa di ba? Yun po yung gumawa sa kanila dun sa verse 1. Yung kagandahang loob. Number 1, ito po yung nais ko po na dalhin pong pagbubulay-bulay po sa atin. Sa ating pong pagkakaloob, hindi po tayo actually yung nagbibigay. We are the recipient. Una, ng biyaya at awa ng Diyos sa atin dahil sa ating pong mga kasalanan. Pangalawa, recipient din tayo ng blessing ng Panginoon kasi tayo yung mga katiwala. At ituring po natin yung ating pong sarili na binili na hindi na sa atin. At yun ay alam ng Macedonian churches at kanilang ibinigay. Una, sabi doon, ang kanilang mga sarili para sa Panginoon. Doon sa mga competition, napakaganda na minsan makapasok ka doon sa kahit doon lang sa pangatlo, third place. Sa Panginoon, dapat una. At sabi po doon, yung ating sarili. Bakit? Kasi sabi nga doon sa 1 Corinthians chapter 6, 19-18, ano sabi po doon? Tayo po ay binili. Hindi na po sa atin. At ano pa po yung napakaganda po dito? Kaya doon sa verse 2 na binasa po natin kanina, bagamat meron pong matinding paghihirap, kahirapan, meron pong mahigpit na pagsubok, ang sabi po doon ay, ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya sila. Ano po yun? Yun po yung bunga ng banal na espiritu. Love, peace, joy. Bakit? Bakit nila na-experience po yun? Malinaw na hindi dahil sa binibigay na kayamanan ng sanlibutan. Malinaw hindi dahil sa wala silang pagsubok. Bakit nila na-experience po yun? Kasi binigay nila yung sarili nila sa Panginoon. At ito pa po yung napakaganda. Verse 4, basahin ko na rin po ulit yung verse 3. Nakita po natin una ang kagandahang loob ng Diyos. Ito po yung nag-work sa mga Kristiyano sa Macedonian churches. At ito na rin sana, ito inawa din sana ang mag-work sa lahat po ng believer. Pangalawa, nakita rin po natin ang gawa ng Espiritu. Pangatlo, makikita rin po natin yung kanilang mga personal din na ginawa para po sa Panginoon. Kaya hindi po talaga sa sarili Actually, una, yung surrender life at makikita rin natin dito yung selfless life po nila. Verse 3, sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat, verse 4, tingnan po natin. Mahigpit nilang pinapakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong tumulong sa mga kapatid na nangangailangan. Ano po yung makita po natin dito?
Meron pong begging. Hindi para manghingi. Begging para magkaroon sila ng opportunity to help. Na-experience po ni Paul po yan sa Pilipos. Nung siya po'y nasa Thessalonica. Ano po ang sinabi po niya doon? Tingnan lang po natin. Chapter 4. Philippians chapter 4. Basahin ko na po yung verse 10. Filipos 4 verse 10, sabi po dito, labis akong nagagalak sa Panginoon sapagkat pagkaraan ng mahabang panahon, minsan pang ipinaranas ninyo ang inyong pagmamalasakit sa akin. Alam kong hindi ninyo ako nalilimutan. Wala nga lamang kayong pagkakataong ipamalas ito. Ito yung binebeg po nila yung chance to help. Hindi dahil marami po silang resources, nakita po natin. Hindi. Pero malawak. At makikita po natin na nag-aalab yung pag-ibig po nila. Tuloy po natin. Hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ang masiyahan, maging anuman ang aking kalagayan. Alam ko kung paanong magikahos. Alam ko rin kung paanong managana. Natutunan ko ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom. Ang mga managana o ang maghirap. Ang lahat ng ito'y magagawa ko, ito po yung sekreto, dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Verse 14. Gayunman, ikinagagalak ko ang inyong pagdamay sa akin, sa aking mga paghihirap. Alam naman ninyo, mga taga-Pilipos, na kayo lamang ang iglesyang tumulong sa akin, sa aking mga pangangailangan nang umalis ako sa Macedonia, nung ako'y nagsimula pa lamang sa pangangaral ng magandang balita. Tingnan po natin, yung tulong po nila ay para mapaghanap ang magandang balita. At ito po yung sinasabi po nila dito na sa Corinto na nagbebeg po sila ng opportunity para sila ay makatulong. Tingnan po natin po yun. At yun po ay hinalimbawa ni Apostol Pablo dito po sa iglesia sa Corinto. Bakit? Para ba utusan sila? Para ba ipahiya sila? Actually, hindi. Kasi dito po sa verse 6 o verse 8, dun din po sa chapter 8 ng 2 Corinthians. Sabi po, hindi sa inuutusan ko kayo. Sinasabi ko lamang sa inyo ang pagsisikap ng iba upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Sabi po dito sa verse o sa King James, hindi ako nangungusap na tulad sa naguutos, kundi gaya ng sumusubok sa pamamagitan ng kasipagan ng iba, ang katapatan naman ng inyong pag-ibig. Ano pong ibig sabihin? Ano po ba yung conflict o sabihin na natin kalagayan ng Corinthian Church? Sa 1 Corinthians nakita po natin o sa unang Korinto ang carnality. Sabihin natin believer na sila. Ang kaya lang po ang laman
ang nauuna. At contrast dito po sa hinalimbawa na churches ni Pablo. Hindi lamang po sila naligtas, kundi nakita po nila at nag-work sa kanila ang magandang balita o ang magandang biyaya, ang kaloob ng Diyos. At ibinigay nila yung kanilang sarili. Kaya nga, ito po yung inahanap ng Panginoon. Ibigay natin yung ating mga sarili. Kaya nung tinawag niya po yung mga disciple po niya, follow me and I will make you fishers of men. Ang hinahanap po niya ay yung bunga po ng pangangaral. Paghihikayat sa mga tao. Hindi po yung bangka nila, hindi yung kanilang hanap buhay. Actually, iniwan po nila yun. At sa atin pong may klipong pagbubulay-bulay, nais ko rin pong tignan po natin. Tanungin po natin. Doon po sa verse 1, sabi po doon, no? Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Pwedeng sa King James, Brother Ren. Nais ko rin pong basahin sa King James yung verse 1 sa chapter 8. Bukod dito, mga kapatid, ay pinapatalastas namin sa inyo ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia. We are recipient ng biyaya ng Diyos. At tayo po ay steward sa biyaya po ng Diyos. At nasa atin pong mga sabihin na po nating response. Binibigay po ba natin ang ating pong sarili? Hindi ba rin natin alam na tayo binili na? Katulad ng sinabi po ni Apostol Pablo sa Corinto. Na tayo po ay pagmamay-ari ng Diyos. We are not anymore slave ng kasalanan. Kaya ibigay natin ang ating sarili. Kaya nais ko pong basahin ulit, pauli-ulian. Yung pong Romans chapter 12, verse 1. Kaya, mga kapatid, alang-alang, tingnan po natin, no? Sa masaganang habag ng Diyos. Yung pinaka-reason, walang iba kundi ang biyaya ng Diyos. Sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili. Bakit yung sarili natin? Kasi kung yung sarili po natin ay tupalaw na po lahat. Pero kung yung isang bagay ay hindi po natin maibigay-bigay sa Panginoon, what more yung ating sarili? Ano ba, ito po ay maging hamon po sa atin, katulad po ng iniwan po ni Pablo sa Corinto. Hindi siya nag-uutos. Hindi niya sinasabing gawin mo ito, ganyan ang gawin mo. Pero pinakita niya mga halimbawa, magandang halimbawa. Lalo na po nito pong mga churches po sa Macedonia. At nawa ang bawat isa din po sa atin, makita po nating halimbawa po ito. Kung paano po nila pinapahalagahan yung tinanggap po nilang kaloob, biyaya ng Diyos. Pansamantala po, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat po una sa lahat sa biyaya na pinagkaloob niyo po sa amin. At sa awa po, na tunay po sa amin pong kasalanan, namatay po ang inyong pong bugtong na anak. Salamat po dahil po sa kamatayan po niya, inako niya po doon sa krus ang kabera ng aming pong kaparusahan. At ngayon naman po ay binibigay po ninyo ang kaligtasan sa sino man pong sasampalataya sa aming Panginoong Jesus.
Salamat po. At nawa sa amin pong mga sumampalataya na po, ay tunay po na alang-alang sa biyaya pong ito, ay maipagkaloob po namin ng aming pong sarili sa aming pong Panginoon, sa lalong pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. At ang pag-ibig na siyang bunga ng Espiritu na nakita po namin sa Macedonian churches, ang pag-ibig nawa rin na kumilos po sa mga buhay po namin. Nang sa gayon, tunay po na magamit niyo po kami sa inyo pong gawain. Salamat po, kayo po ang magpala sa lahat po ng mga kapatid at sa lahat po ng makakapanood po sa online Bible study at sa devotion po na ito. Ito po ay aming pong dinadalangin sa tanging pangalan lang po na itong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Thank you po. God bless po. Po sa mga play po at ano po ang po yung ating pong pinatubulayan. Tayo po ay kami kay Kristo. Tanging kay Kristo ang aking buhay, at sa Kanya'y laging paaakay. Ang pagtalimay ikagagalang, sa buhay ko pala niya'y sapat. Jesus, kung manan ako, ako'y iyong tunay, pagkat dahil sa akin ikaw ay namatay, kaya't ikaw na lamang ang paglalaanan ng buong buhay ko, Jesus, magpakailan pa man. Tanging kay Kristo ang kaligtasan, ang aking sala'y Kanyang dinasan, kaya't pagtawag niya'y pakikinggan, ang mga yapak niya'y susundan. Jesus, kung man ako, ako'y iyong tunay, pagkat dahil sa akin ikaw ay namatay, kaya't ikaw na lamang ang paglalaanan ng buong buhay ko, Jesus, magpakailan pa man. Tanging kay Kristo ko ibibigay, hanggang matapos ang aking buhay, upang magamit sa pag-aakay ng mga kaluluwang naliligaw. Jesus, kung manan ako, ako'y iyong tunay, pagkat dahil sa akin ikaw ay namatay, kaya't ikaw na lamang ang paglalaanan ng buong
kailan pa man. Kung Diyos sa ating po ay ating pong pagwawakas bilang ating pong Lord Sir Brian po ay kanyang kasama natin Brian po. Hello po. Ako po ba? Yes po, Brother Brian. Ay, sorry po. Medyo mahina yun. Tayo po yung manalangin. Panginoon Diyos, nagpapasalamat po kami sa oras na binigay niyo sa amin para makapakinig ng inyong mga salita. Sana po ay naging hamon ito sa bawat isa sa amin. Nawa po ay may apply namin ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Kayo po ang patuloy na mag-ingat sa amin sa natitirang oras sa araw na ito at sa mga susunod pang araw. Kayo po ang gumabay sa amin, sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus namin. Thank you po. God bless po. Magandang gabi mga kapatid. God bless.